Isang paalala lang po galing sa Book of Zephaniah. Sabi dito, hindi sila maliligtas ng kanilang mga pilak at ginto sa araw na ipapakita ko ang aking galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo, sapagkat bigla kong lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa. What a great reminder, no? Hindi para takutin tayo, but to warn us na hindi kayang bilhin ng kayamanan ng kaligtasan mo or yung kapatawaran ng kasalanan mo. Alam niyo po, ang tunay na false God, hindi lang naman about rebulto yan, kundi trust. Hindi naman sinabi sa verse na masama yung pera, masama yung silver or gold. Ang problema kung doon ka na nagtitiwala. Dahil pagdating ng banal na paghuhukom ng Diyos, mawawalan ng halaga lahat ng kayamanan, kapangyarihan or seguridad na akala ng tao ay yun na yung security nila. Ito po ang tanong ko sa inyo, have you ever thought about your next life? Saan kaya ako pupunta kapag namatay ako? Kasi tatlo lang naman ang tanong ng tao. Una, bakit ako nandito? Pangalawa, anong purpose ko? Bakit ako nandito sa mundo? Pangatlo, saan ako pupunta kapag namatay na ako? Sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed for man to die once, after that, judgment. Or maybe hindi nyo pa naiisip yan kasi busy kayo sa trabaho, maganda yung business nyo, maayos yung kalagayan ninyo, kaya sinasabi nyo sa sarili nyo na hindi naman ako takot mamatay, di pag dumating. Alam nyo, whether you believe it or not, dalawa lang ang destination ng tao. It's either heaven or hell. At sinasabi ng Biblia na lahat tayo nagkasala. There is no one righteous, not even one. Dahil lahat tayo hindi umabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. At ang kabayaran nun ay kamatayan. For the wages of sin is death. Bad news sa atin yun. Lahat tayo papuntang impyerno. Kahit kasing bait mo si Mother Teresa, hindi ka maliligtas ng mga mabubuting gawa mo, yung mga pagtulong mo sa tao. You cannot rely on your works for your salvation. So, kasi baka maaaring nagtitiwala ka sa sarili mo para sa kaligtasan mo. Hindi kayang linisin or bayaran ng kabutihan mo yung mga kasalanang ginawa mo habang nabubuhay ka dito sa mundo. That's why the gospel means good news. Dahil ang Diyos na lumikha sa ating lahat ay bumaba dito para siya mismo ang magbayad ng penalty ng kasalanan. Jesus took our place. He died on our behalf to pay the penalty of our sins. At yung kaligtasan, libre niyang nireregalo sa atin. Tinapos niya na lahat. It is finished. Tetelestai. Repent, turn away from your sins, and believe in the Lord. Believe the gospel. Put your genuine faith in Jesus Christ alone. At ang pangako niya po, bibigyan ka niya ng walang hanggang buhay. And from there, He will give you a new heart, a new desire. He will transform you. At siya rin mismo ang tutulong sa iyo na magbago at mamuhay according to His will, according sa kalooban niya. Today is the day of salvation. Hindi po bukas, hindi po next week, hindi po next month. Ngayon po, di mo aksidenteng napanood itong video na to. God is talking to you through this video. Kailangan mo lang gawin ay magpakumbaba, aminin na ikaw ay makasalanan, deserve mo ng kanyang punishment, deserve mo ng impyerno, at kailangan mo ng tagapagligtas, at yun ang Panginoong Hesukristo. Amen?